Tara, alamin natin ang isang kwento ng pambihirang katapangan mula sa sinaunang imperyo ng Persia. Ito'y isang salaysay tungkol sa kung paano hinarap ng isang babae ang isang sitwasyon na parang imposible para lang iligtas ang kanyang buong lahi. Isipin niya to, posible bang baguhin ang isang batas na parang inukit na sa bato? Isang kautusan na galing mismo sa pinakamapangirihang ari, sinelyuhan pa ng singsingya? Well, yan mismo yung napakalaking hamon na nasa gitna ng kwento natin ngayon. Okay, so para mas maintindihan natin kung gaano kabigat ang hamong na to, silipin muna natin kung saan at kailan ito nangyari. At syempre, kung sino ang bida sa ating kwento. So, ang setting natin, mga 500 BC sa napakalawak at makapangyarihang imperyo ng Persia. Ang namumuno dito ay si Haring Ahasuerus mula sa kanyang naglalakihang palasyo sa Susa. At sa simula ng kwento natin, medyo may drama agad. Naghahanap kasi ang hari ng bagong reyna. Pinalitan niyo yung dati dahil, sa isang issue ng pagsuway. At sa dami-dami ng mga nagagandahang babae mula sa 127 probinsya, isa lang ang talagang nakakuha ng atensyon ng hari. Ang pangalan niya? Esther. At ang interesting sa kanya, siya ay isang ulirang Hudyo na pinalaki ng kanyang pinsan na si Mordecai. Pero heto ang malaking twist, may malaking sekreto si Esther. Dahil sa payo ng pinsan niya, itinago niya ang kanyang pagiging Hudyo. Hindi ito alam ng hari, hindi ito alam ng kahit sino sa palasyo. Bakit kailangang ilihim? Kasi nung panahong yun, ang tingin sa mga Hudyo ay mga bihag, mga kaaway mula sa Israel. At itong sekretong to, nako, ito ang magiging susi sa lahat ng mangyayari. At syempre, sa bawat kwento ng kabayanihan, laging may kontrabida, di ba? May isang malaking pagsubok. At dito na nga papasok yung pinagmulan ng panganib sa kwento ni Esther. Kilalanin natin si Haman. Itong si Haman, itinaas siya ng hari bilang kanyang right-hand man, ang pinakamataas na opisyal sa buong kaharian. Halos lahat ng kapangyarihan nasa kanya na, pangalawa lang sa hari. Grabe, diba? At dito na nagsimula ang lahat ng gulo. Dahil sa sobrang taas ng posisyon niya, inutos ni Haman na lahat ng tao dapat yumukod sa kanya bilang paggalang. Pero si Mordecai, yung pinsan ni Esther, tumanggi. Matindi ang prinsipyo niya sa Diyos lang daw siya yuyukod. Itong simpleng pagtanggi na to, na galing sa paninindigan, ay parang isang malaking sampal sa ego ni Haman. Sa tindi ng galit niya kay Mordecai, hindi siya nakontento na si Mordecai lang ang parusahan. Ang plano niya, ubusin ang buong lahi ni Mordecai. Kaya anong ginawa niya? Kinausap niya ang hari, nag-imbento ng kwento na may isang grupo ng mga taong suway sa kaharian at humingi ng utos para lipunin silang lahat. At ang masama pa, pumayag ang hari, sinilsyohan niya yung utos gamit ang sarili niyang singsing na ang ibig sabihin, naging batas na to na hindi na pwedeng bawiin. So ayan na, isang dekreto na nagsasabing uubusin ang lahi niya. Nasa bingit ng kamatayan ang lahat ng mga Hudyo. Dito na kailangang magdesisyon si Reyna Esther. Ito na yung turning point, yung eksena kung saan ang isang ordinaryong dalaga ay kailangang maging isang bayani. Nung nalaman ni Mordecai yung utos, siyempre, nagmakaawa siya kay Esther na kausapin ng hari. Pero hindi yon ganun kasimple. Alam na alam ni Esther ang batas ng palasyo. Kapag lumapit ka sa hari na hindi kanya ipinatawag, ang parusa ay kamatayan. Period. Maliban na lang kung ituturo ng hari sa iyo yung gintong setro niya. Kaya ang paglapit niya isang malaking sugal. Buhay niya mismo ang nakataya. Pero imbes na matakot at magpanik, anong ginawa ni Esther? Gumawa siya ng isang napakatalinong plano. Step 1, nakiusap siya sa lahat ng Hudyo na mag-aayuno at manalangin kasama niya. 3 araw para sa pagkakaisa at gabay. Step 2, lakas loob siyang humarap sa hari. Grabe ang tapang. At step 3, ito yung aabangan nyo, imbes na sabihin agad ang hiling niya, nag-imbita muna siya ng 2 magkasunod na handaan. At sino ang mga bisita? Ang hari at si Haman. Wow! Isang napakagandang strategiya para iset up ang lahat. At dito na natin makikita kung paano sa loob lang ng isang gabi pwedeng magbago ang takbo ng buong kasaysayan. Lahat ng masasamang plano ni Haman biglang babaliktad. Grabe ang bilis ng mga pangyayari dito. Gabi, sa pagitan ng 2 handaan, hindi makatulog ang hari. So ano ginawa niya? Ipinabasa niya ang mga lumang talaan ng kaharian at doon niya nalaman na minsan pala iniligtas ni Mordecai ang buhay niya.
Pagsapit ng umaga, yung mismo si Haman na may planong bitayin si Mordecai, siya pa ang napilitang magparangal dito sa harap ng lahat ng tao. Ang laking sampal, diga? At pagdating ng hapon, sa pangalawang handaan, doon na magaganap ang finale. So nasa pangalawang handaan na sila. Muling tinanong ng hari si Esther kung ano ba talaga ang hiling niya. Eto na yon, the moment of truth. Dito na niya ibinunyag ang lahat. Inamin niya na isa siyang Hudyo at buong tapang siyang nagsalita. Mahal na hari, kung okay lang po sa inyo, iligtas niyo po ako at ang aking mga kababayan mula sa taong gustong ubusin kaming lahat. Siyempre, nagulat at nagalit ang hari. Sinong gumawa nito? Ang tanong niya. Walang takot na itinuro ni Esther si Haman. Sa sobrang galit ng hari nung nalaman niya ang buong katotohanan, agad-agad niyang ipinabitay si Haman. At saan pa? Sa mismong bitayan na inihanda ni Haman para kay Mordecai. Grabe, yan ang tinatawag na poetic justice. Pero teka, hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Kasi, okay, patay na si Haman. Pero naaalala nyo yung batas na pinirmahan ng hari? Yung batas na hindi pwedeng bawiin? Nandoon pa rin yun. So, paano na ngayon maliligtas ang mga Hudyo? At dito na pumasok ang solusyon. Dahil hindi nga pwedeng bawiin ang unang batas, pinayagan ng hari sina Esther at Mordecai na gumawa ng panibagong batas. At ang sinasabi sa bagong batas na ito, binibigyan nito ng karapatan ng mga Hudyo na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Dahil sa katapangan ni Esther, nailigtas ang lahi niya. Si Mordecai itinaas bilang second in command sa buong imperyo. At yung araw na dapat sana ay katapusan nila, naging araw ng kanilang pinakadakilang tagumpay. At alam nyo ba, itong pamanangang ito ay buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Bilang pag-aalala sa milagrong yon, ipinagdiriwang ng mga Hudyo bawat taon ang pista ng Purim. Isa itong masayang selebrasyon na nagbibigay pugay sa katapangan ng isang reyna na isinugal lang lahat para sa kanyang mga kababayan. Kaya sa pagtatapos ng ating kwento, maiiwan sa atin ang isang tanong. Ano nga bang mga katangian na dahilan kung bakit natin naaalala ang isang bayani? Yung talino ba niya? Yung tapang? O baka naman yung kahandaan niya ang isakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng mas nakararami? Siguro, ang kwento ni Reyna Esther ang nagpapatunay na minsan kailangan mo ng lahat ng yan para lang mabago ang takbo ng kasaysayan.